paano mag-fill up ng E4 or yung member data change request form para sa SSS kung gusto mong mag-change status. So yung pag-uusapan natin sa video na to ay tungkol lamang po sa kung paano mag-change status from single to married. So kung ito ay kasal na po. So ito nga po yung form na dapat mong fill upan for the SSS para ma-change yung status mo po. So you can claim this from the SSS office, pero maaari ka rin mag-fill up in advance sa bahay. So saan ito madadownload? Ipapakita ko po sa inyo. So first ay search mo lamang yung SSS sa Google or kahit na anong browser. Hanapin mo itong SSS website. Tapos meron dito SSS downloadable forms. So meron dito under sa member forms, merong member data change request. At ito na nga po yung E4. So i-download mo lang yan. O pwede mo rin i-print diretso na kaagad. So ayan, meron dito print button. Or you can save it, just click Control Save. Kahit sa mobile phone, pwede ka mag-download ng E4. So, balik na po tayo how to fill up the E4 form or the member data change request para mas mabilis kang mag-fill up. So, first, basahin muna natin itong instruction. So, print all information in capital letters and use black ink only. So, black ball pen lang po yung pwedeng gamitin dito. Dapat naka-capital letters lahat ng pag-fill up mo. Hindi po pwede yung maliliit na letters. So, part 1 muna tayo to be filled out by member. So, ito personal data. So, SS number. So, syempre, isulat mo dyan yung SS number mo. So, common reference number or yung tinatawag na CRN. So, ito yung makikita sa SSID mo. Tingnan mo yung SSID mo. Meron dyan nakalagay CRN. So, yan po yung, ang ibig sabihin po niyan ay common reference number. Tapos, date of birth. So, unahin dito yung month, day, at saka year. So, yan po yung format. So, dapat nauuna dito yung for example, March, so dapat ay 03. So, for example, March 20, so 20. So, 0320, tapos yung year dito, yung apat na number. For example, 1990. Tapos, tax identification number. So, kung meron kang TIN, so nasa TIN card mo rin itong makikita yung tax identification number. So, isulat mo po dyan. So, do not include the 000. Tapos dito na tayo sa name. So last name, mauuna yung apelyido mo dito. Dito yung first name mo, yung pangalan mo, tapos middle name. So middle name, kumpletong apelyido ng nanay mo. Tapos suffix. So yung suffix, kung meron kang junior, halimbawa, or the third, the fourth, so yun po yung suffix. So kung wala, just leave it blank. So next, yung address. So kung nakatira kang subdivision, so isulat mo dyan yung subdivision number. So kung wala, diretso ko na dito, barangay. So kung anong barangay ka or kung anong district. Tapos yung municipality, so yung lungsod niyo po. Or yung town niyo. Tapos yung province, kung anong province kayo nabilong. Tapos zip code. So yung zip code guys, napakasimple lang, napakadali lang po yung i-search. So punta ka rin dito sa Google, i-search mo lang dyan halimbawa, let's have Carmen Cebu, zip code. So i-type mo lang dyan, ganyan. Makikita mo na kagad yan. Oh, ayan, meron. So zip code ng Carmen Cebu is 6005. So ganyan lang kasimple mag-search ng zip code. Dapat lang meron kang internet connection. So, next na tayo. Telephone number kung meron. Kung wala, proceed ka na dito. Mobile cell phone number. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, merong 11. So, it means yung format ng mobile number dito ay mag-start ka ng 0. So, 0919 for example, ganun. Tapos, email address. So, yung email address, dapat yung email address na nakaregister sa SSS. So, foreign address, if applicable. So, kung wala, leave it blank. So, itong country dito at itong zip code, para lang po dito kung meron kang foreign address. Kung wala, leave it blank also the country and the zip code. The next, data change or correction or updating. So, dito na tayo guys. So, dahil na po yung pag-uusapan natin dito, yun lamang po from changing status from single to married. So, diretso na tayo dito sa letter E. So, ito yung i-check mo, letter E, change of civil status. Tapos, i-check mo itong single to married. So, itong blank, from to, so, ibig sabihin yan, dito sa letter E, i-check mo ito, change of civil status, i-check mo itong from single to married. Tapos, dito sa from na blank, dito. So, accomplish the kung babae ka po na mag-change ng status, so accomplish, so fill upan mo lamang itong from at to na blank kung gusto mong i-change yung apelyido mo. Pero kung hindi, kung gusto mong panatilihin yung apelyido mo, pagkadalaga, so huwag mong lagyan dito. Pero kung gusto mong
palitan yung apelido mo ng apelido ng napangasawa mo. So, fill upan mo dito. So, for example, yung apelido mo pagkadalaga ay De La Cruz. So, De La Cruz to, halimbawa, yung apelido ng husband mo ay Santos. So, Santos yung ilagay mo dito. So, from De La Cruz to Santos. For example lang yan natin. Tapos, proceed ka na dito sa so, dahil nga single to married, change status na itong pag-uusapan natin. Yun lang po. So, kailangan, for other information regarding kung ano-ano pa yung pwedeng i-change mo sa using E4. So, nandyan lang po lahat po pwede ka rin mag-change ng membership type for correction of name. So, E4 pa rin yung i-fill upan mo na form. So, pati yung pag-update ng bank information, pag-update ng record status from temporary to permanent. So, E4 pa rin yung gagamitin mo. Pero, for single to married, so yun lang po yung fill upan mo. Napakadali lang po. So, ano-ano ba yung mga requirements from single to married? So, nandito rin po lahat ng requirements. So, letter E, yung kanina, di ba? So, meron ka pa po palang fill upan dito. So, ibaba, certification. So, sa page 3 to. Ito ng part 1. So, fill upan mo pa rin to. SS number ulit dito, ilagay mo. Tapos, printed name. So, printed name, ibig sabihin, capital letters lahat, pangalan mo. Dito yung signature. Hindi dito above the printed name dito. Signature dito, tapos yung date kung kailan mo to isa-submit sa SSS or kung kailan ka nag-fill up. Tapos dito, so if member cannot sign, affix fingerprints. So, pwedeng fingerprints para po sa mga hindi makakapag-sign yung member. So, printed name ulit dito. So, bali, signature, tapos date. So, bali, 3 signature. 1, 2, 3. Tapos, 3 printed name din dito. Saka date. Same lang yung date. So, yung right thumb at right index, doon na po yan sa SSS. So, part 2. So, itong part 2, to be filled out by SSS na to. So, huwag ka na mag-fill up dito. Sa kanila po lahat ng to. Pati ito dito, itong received by na portion. So, doon na po yan sa SSS. Huwag niyo po yung i-fill up. So, dito na po tayo. So, that's all for changing the ito lang, yun lang po yung i-fill upan sa E4 ng civil, kung change ka lang po ng civil status from single to married. So, lahat ng kailangan mo malaman nandito lahat. So, ano nga ba yung requirements? Wait, hanapin natin. Letter E. So, ayan. Change of civil status. So, from single to married, so isa lang po yung requirements. Marriage contract or marriage certificate lamang po. So, kung meron kayong PSA copy ng inyong marriage certificate, so mas mabuti. Pero I think tumatanggap din sila ng local copy. So, yun lang po yung requirement for single to married. So, kung yung iba naman na status, nandito lang po din yung lahat ng requirements pwede niyo pong basahin. So, married to widowed, ayan, 2 yung requirements. So, lahat nandyan. So, again, for single to married, only marriage certificate, either PSA or local copy. So, mas mabuting dalhin yung PSA copy. So, that's all for this video. I hope na nakatulong po sa inyo. Please don't forget to click the subscribe button for more information regarding documents na maaaring kailanganin nyo rin in the future.